Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tayo muli po ay magbibigay ng ating opinion, kuro-kuro, komento at reaction po tungkol nga po dito sa nakita po natin na komento po ng isang Krista Baser. Okay? So pag sinabi natin Baser, hindi lamang po siguro itong si Krista kanya pong binabas po dito mga kalingap, kundi ito yung tandem po ng Mick Chris. So yan po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At siyempre, kung bagong silip lang po kayo sa ating munting channel, sana po at inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganun, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may galot shoutout sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po natin mga kalingap ang ating mga kalingap partners, lalo na po itong mga kalingap charity vloggers na nariyan po sa iba't ibang kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Okay, so basahin nga natin mga kalingap ang naturang komento po ng isang baser. Ito po ay mula kay Marieta Abriol. Okay? So parang ito ay lumalabas mga kalingap na itong si Marieta Abriol ay sumagot o nag-reply doon sa komento or post nitong si Marisa Breboneria. Okay. So siguro itong Marisa S. Breboneria ay Mick Chris supporter. Okay? Kasi nag-reply po siya dito doon at sinasabi niya, maghintay lang kayo. Tawagan magulang ng idol nyo ng DSWD at mga jowa na yata at hani na ang tawagan. So parang linawin po natin at medyo magulo po itong kanya pong komento or kanya pong statement. Okay. Sinasabi niya, maghintay lang kayo at tatawagan ng DSWD ang magulang ng idolo po ninyo. So sino po yung tinutukoy po niya dito mga kalingap? Itong si Krista. Sinasabi po niya na itong DSWD ay tatawagan ang magulang ni Krista. Bakit po daw? At bakit nadamay na po rito ang DSWD? Agang lumandi naman. Kasi sinasabi, kaya daw tatawag ang DSWD sa aking pagkakaunawa dahil hindi nga malinaw ang pagkakakomento ay ang parang sinasabi po niya mga kalingap na ang DSWD na po ang tatawag po sa magulang po ni Krista. Bakit pumapayag? Bakit daw po pumapayag na sa murang edad ay nagkakaroon na po ng boyfriend? Kasi sinasabi niya magjowa na daw po itong si Mikoy at ni Krista kasi ang tawagan na daw po nila ay honey. Kaya sinasabi niya malandi. Okay, paano makakarating? Paano gagawa po ng action ang isang DSWD, mga kalingap, kung wala naman pong nagre-reklamo? At sino po yung dapat magreklamo kung ang isang Krista ay naaabuso, sexual na naaabuso or kung ano man pong pang-aabuso ang nangyayari sa batang ito? Kinakailangan mayroong magko-complain at nang sa ganon ay may tutugunan naman po, may aaksyonan naman po ng DSWD. At sino po ang dapat mag-complain? Yung magulang mismo. Dito sa sinasabi niya na magjowa na. Kung halimbawa man, totoo, dahil ang tawagan po nila ay honey na raw, kung totoo man po na sila po ay magjowa, at
wala naman pong ginagawang action po itong magulang. Ibig sabihin, may blessing, may permiso po ang mga magulang na ito. So, papaanong action po rito ang DSWD? Kasi ang magulang ang dapat magreklamo, magulang, mga malapit na kamag-anak po ni Krista, pero kung halimbawa man, kayong mga supporter o kayong mga baser, lalo na particularly itong mga baser na ito, kung kayo lang po ang nagrereklamo, ay hindi yan po papansinin. Hindi yan papansinin. Kasi, unang-una, iisipin po ng DSWD na mga kalingap na ito ay isang paninira na naman po. At itong sinasabi niya ng kaagang lumandi, ikaw ba? Ikaw ba, Marieta? Hindi ka ba lumandi? Tinignan ko po mga kalingap yung kanya pong account sa Facebook. Ito po ay nakalock, pero nakita ko po yung kanya pong profile pic at yung kanya pong nakalagay doon ay may edad na. May edad na rin po itong matandang ito na ito. Itong Marieta Abriol na ito. Parang may edad na. Para bagang hindi niya iniisip kung ano yung sinasabi po niya. Kung ito ba ay mas lalong makakapanira sa kanya, sa bata na kagaya po ni Krista, mga kalingap. Okay. Mag-aral muna at kahit maghintay ng 18 years old bago mag-sokmed na may jowa na siya at may anak pa, lalaki, kakahiya. Ang lalaki, kakahiya. Okay. Wala naman tayong problema, mga kalingap, itong sinasabi na parang pangaral, parang nangangaral po siya kay Krista nung sinabi niyang maghintay naman daw ng 18 years old bago mag-jowa. Mag-concentrate muna sa kanyang pag-aaral. Yan, maganda po yan, mga kalingap. Pinapalakpakan po yan. Maganda po yung sinabi po niya yan. Kaso nga lang, yung sinasabi niyang parang sigurado po siya na sinasabing malandi at magjowa na daw sila ni Mikoy at sinasabi pa niya rito na itong si Mikoy, ang lalaki ay may anak. Kakahiya. Nakakahiya. So, noon pa man, sa mga nagdaan po natin mga content ay ipinapaliwanag at pinapaliwanag din po yan ni Kalingap Rab sa mga vlog po, mga kalingap, na ang kanila pong tandem ay hindi love team. Okay, ito lamang po ay isang pamamaraan na ma-entertain ang mga supporters upang sa ganun ay magkaroon medyo tumaas ng antas po ng popularidad nitong si Mikris at ito po ay itong si Krista at nang sa ganon ay makainggan yun ng mga makahikayat ng sponsor at ito ay pantulong sa kanya pong pangangailangan sa pag-aaral at siyempre doon na rin po sa kanyang pamilya. So maliwanag na maliwanag po yan. Kaya nga po maraming sumusuporta po sa Mikris dahil malinaw po sa kanila. Ngayon, kung itong sinasabi po niyan, itong sinasabi po ni Marieta Abriol na sila po ay magjowa na dahil ang kanila pong tawagan ay honey na, ay bonus na lamang po yun. At sa aking palagay, sa panahon na itong mga kalingap, sa mga ganyang edad, kung nakita naman po ninyo itong si Krista ay malaking bulas naman at para baga namang ay matured na pong ang kanya pong pag-iisip. Bukod pa doon ay mayroon na pong may blessing. Pumapayag naman po ang mga magulang at wala naman pong nakikita ang mga magulang na hindi maganda. Wala silang nakikita na hindi maganda, kundi ito ay ginagawa lamang for entertainment purposes upang sila po ay matulungan sa kanya pong pag-aaral. Kaya po siguro walang reklamo tayong naririnig sa magulang po ni Mikris na siya po ay naaabuso na. Sa katunayan nga po, kapag sila po ay may shooting, kapag sila po ay may vlog, ay parati natin nakikita na present yung nanay po ni Mikris. Ibig sabihin, nakaalalay. So alam na alam po niya kung ano ang nangyayari sa kanya pong anak. Okay? So,
itong si Marieta Abriol ay kung napapansin mo na itong si Krista ay malandi sa mga vlog na napapanood mo, napakadali po ng solusyon po 'yon, mga kalingap. Napakadali. Ay, huwag mo nang i-stress ang sarili mo. Napakadali po ang kasagutan po diyan. Huwag kang manood. Di po ba? Di huwag kang manood. Naiinis ka pala dahil sabi mo, sa edad niya pong yan ay malandi na. Bakit? Ilang taon ka nung ikaw ay lumandi? Ilang taon ka nung ikaw ay lumandi? At yung sinasabi mong malandi, hindi ka pa nakakasiguro kung talagang naglalandi o hindi ba pwedeng sabihin po natin siya ay malambing kasi itinuturing po niyang kuya itong si Mikoy. Ngayon, kung landi na mayroon pagnanasa, ay wala na tayo doon problema. Lalo na ikaw, Marieta Abriol, wala ka ng problema kung ito man pong si Krista ay lumandi dahil may pagnanasang sexual kay Mikoy. At sapagkat una, hindi mo naman po yan anak. Okay. So maganda po yung sinabi mo na wag naman at mag-focus muna sa pag-aaral. Maganda po yun. Ito ay isang uri ng pangaral o pagpapaalala sa nakakabata na pwede mong sabihin na ito ay anak mo. Pero yung sasabihin mong malandi at sinasabi mong nakakahiya, ang pinatulan pang lalaki ay may anak na hindi naman po natin alam kung may katotohanan po yung paratang na itong si Mikoy ay mayroong ng anak. Hindi po ba mga kalingap? Ay nako. So solusyon lang po yan, Marieta Abriol. Kung nalalandian ka, nalalaswaan ka sa ginagawa po ng Mikris, huwag kang manood. Hindi po ba? Yun lang po yun. Okay. Huwag ka nang mag-post. Bakit kinakailangan mo pang mag-post? Ano ang iyong layunin? Bakit kailangan ka pang magkomento? Ibig sabihin, isa ka rin po siguro sa mga bayarang baser para siraan po ang Mikris o dili naman po kaya isa ka sa mga umaayaw sa Mikris at hindi ka kawalan kung isa ka man doon sa umaayaw sapagkat mas nakakarami ang bilang yung mga nagmamahal sa Mikris. So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At muli pinapakiusapan po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.